sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan mamaya sa ating weather update ang Super Typhoon Goring lalo pang lumakas habang patuloy itong kumikilos papalapit sa Babuyan Group of Islands. Ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 nakabandera naman sa northeastern portion ng nasabing lugar. Mahigit 2 milyong ektarya naman ng palayan at maisan posible daw maapektuhan dahil sa pananalasa ng Bagyong Goring ayon yan sa Department of Agriculture. Samantala, mahigit 270,000 kata o kandidato naghain po ng kanilang Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan elections ayon yan sa Commission on Elections. Panibago namang kasong murder inihain laban kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at 6 na iba pa kaugnayan sa pagkamatay ng preso na nagsiwalat ng mga anomalya sa nubilibid persona. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ipinag-utos na gawin ang lahat ng legal na paraan para makontrol ang pagtaas sa presyo ng bigas. Samantala, balita naman mula sa lalawigan ang partial na halaga ng mga nasirang pananim na maisan at palayan sa pananalasa ng Bagyong Goring sa Rehiyon 2 umabot na sa halos 200 milyong piso. Samantala, mahigit 100 paaralan naman naapektuhan ng Bagyong Goring doon yan sa lalawigan ng Cagayan. At sa ating FIBA Basketball World Cup 2023 update, mga kabombo Star Nation, ang Gilas Pilipinas head coach na si Shat Reyes proud sa naging effort ng Team Philippines sa likod ng mga pagkatalo. Ang Pilipinas daw tanggal naman na sa ikalawang serye ng elimination sa FIBA Basketball World Cup 2023. Sa international news naman, abangan mamaya dahil ang Russian mercenary leader na si Prigozhin na nasawi sa plane crash inilibing na. Samantala naman ang Ugandan national arestado dahil sa umano'y paggawa ng cocaine-laced biscuits. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Tinatayang aabot sa mahigit 2 milyong hektarya ng pananim ang maaring maapektuhan dahil sa pananalasa ng Bagyong Goring, ayon yan sa Department of Agriculture. Base sa datos ng Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ng Kagawaran ng Pagsasaka, nitong nakalipas na araw, Agosto 29, nasa kabuang 2,150,881 hektarya ang lawak ng taniman na maaring maapektuhan dahil sa bagyo. Kabilang dito ang mahigit sa 1.6 million na ektarya ng palayan, habang nasa mahigit 500,000 ektarya naman o kalahating milyon ang maisan na posibleng nasalanta dahil sa bagyo. Ayon sa Department of Agriculture, posibleng maramdaman ang epekto ng bagyo sa Cordillera Administrative Region at maging sa Ilocos Region hanggang sa Region 8. Kaya naman kasalukuyang pinaghahandaan na ito ng naturang ahensya. Kasama na dito ang pag-activate ng Department of Agriculture Regional Disaster Risk Reduction Management Operations Center, pagbibigay ng mga abiso sa mga magsasaka at mga mangingisda na naapektuhan ng bagyo, pagsumite ng situational report, particular na sa mga agricultural area mula ho sa Regional Field Office ng Department of Agriculture, pagposisyon ng mga binhi para sa mga palay at mga mais, mga gamot para ho sa mga livestock, sa mga ligtas na storage facilities upang handang may pamahagi sa mga maapektuhang mga magsasaka. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Agriculture sa iba pang mga pamahalaan at kasama na ho dyan ang Regional Disaster Risk Reduction Management Related Offices at sa mga lokal na pamahalaan para sa posibleng epekto ng naturang bagyo. Bombo Weather Update. Kaugnay pa rin po mga kabombo dito sa Bagyong Goring na binabantayan pa rin po mga kabombo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito hong Bagyong Goring naging baliko sa Super Typhoon, yung lakas ho nito at lalo pang lumalakas daw. Batay po yan sa pagtaya sa pamagitan po ng Bombo Radio Philippines Weather Center. May report po dyan si Bombo Victor Liantino live mula po sa Bombo Radio Philippines Weather Center. Bombo Genesis, muling ang lumakas ang tropical cyclone na si Goring at naging super typhoon na ito muli habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Malawak nga ang dalang kaulapan ng naturang bagyo at asahan itong mga pag-ulan sa may bahagi ng Luzon, partikular na dyan sa may bahagi ng Northern Luzon. Samantala, southwest monsoon naman ang nalalo pang pinalalakas ng super typhoon Goring ang umiiral dito sa may bahagi ng Central at Southern Luzon at ang Visayas
dahil na rin yan sa makararanas ito ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, binabantayan rin natin Bombo Genesis itong nabuong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at asahan nga na ito ay papasok bukas sa teritoryo ng bansa at tatawagin nga itong si Bagyong Hana. Huling namataan ang sa coastal water o itong sentro ng Bagyong Siguring sa coastal waters ng Sabtang, Batanes. Kumikilos ang bagyo ng pailagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 195 km malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot naman sa 200 km per hour. Sa mga sandaling ito ay nakataas na ang signal number 4 sa southern portion ng Batanes at northern portion naman ng Babuyan Island. Nakabandera rin ang signal number 3 sa natitirang bahagi ng Batanes at southwestern portion ng Babuyan Island. Nakataas rin ang signal number 2 sa northern portion ng mainland Cagayan. Diyan ho sa may Santa Prasedes, Sanchez Mira, Pamplona, Claveria, Abulog, Ballesteros, Santa Ana, Apari, Calaminiugan, Bugay, Santa Teresita at Gonzaga. Pati na ang northern portion ng Ilocos Norte dyan sa Pugudpod, Adams, Tabangi, Bumalneg. Nakataas naman ho ang signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Apayao, northern portion ng Kalinga, dyan ho sa Balbalan, Pinukpok, Rizal, northern portion ng Abra, sa Tineg, Lagayan, Lacub, Malibcong, San Juan, Danglas, La Paz, natitirang parte ng Ilocos Norte at extreme northern Luzon, northern portion ng Ilocos Sur, dyan ho sa Sinait, Cabugao at San Juan. Yan muna ang aking ulat panahon. Manatili nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa iba pang update ukol pa rin asama ng panahon o itong sa Bagyong Siguring. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victory ang tinunag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Abangan pa rin pumamaya ang mga karagdagang development kaugnay pa rin po sa binabantayan nating Super Typhoon Goring, mga kabombo, habang kumikilos pa rin po ito dyan sa dulong bahagi po ng Luzon. Samantala, pinangunahan ng El Nino Team ang isinagawang pagpupulong kasama ho ang mga kinatawan mula sa Philippine Disaster Resilience Foundation. Kasama ho ang iba't ibang mga international organization katulad po ng United Nations. Tinalakay nila ang National Action Plan at ang roadmap ng bansa sa pagtugon ho sa weather phenomenon o ito hong El Nino. Ayon kay National Disaster Risk Reduction and Management Council Executive Director Ariel Nepomuceno, tapos na aniya nilang pagsamahin ang mga plano, mga programa ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno kaugnay pa rin sa El Nino. Naipublish na rin anya nila ang National Action Plan na nagbabalangkas sa short, medium at maging sa long-term intervention na natalakay nila sa mga nauna na nilang mga pagpupulong. Binigyang diin nitong si Yusek Nepomuceno na ang pakikipag-ugnayan sa private groups ay para mas maging komprehensibo at akma ang kanilang mga plano. Dumalo ang mga ahensya katulad ng Department of Agriculture, ang Department of Environment and Natural Resources, kasama na hudyaan ang Department of Energy, Department of Health at ang Department of Interior and Local Government para pag-usapan ng mga plano para sa mga industriyang nauugnay sa kanilang mga departamento. Sa pagpupulong ng naturang grupo, ipinaliwanag ng Philippine Disaster Resilience Foundation yung mga pangunahing interbensyon sa mga prioridad na lugar na idineklara ng pamahalaan katulad ng pagpapatupad ng National Energy Contingency upang matiyak ang seguridad ng enerhiya. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga concerned agencies ng pamahalaan na gamitin ng lahat ng available na legal na paraan para makontrol ang presyo ng bigas sa bansa. Sa isinagawang sectoral meeting sa Malacanang kahapon, inihayag ng Chief Executive ang kanyang pagkabahala sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Ilan sa nakikitang dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas sa kabila ng sapat na supply ay ang hoarding, epekto ng sunod-sunod na bagyo sa nakalipas na buwan at ang presyong ipinapataw ng middlemen.
Pinasisiguro din ng Pangulo sa mga kaukulang ahensya ang iba pang suporta para sa mga magsasaka at traders. Iniutos din ng Pangulo na pag-aralan ang posibilidad na ma-donate ang mga makukumpiskang smuggled o ipinuslit na mga bigas sa Department of Social Welfare and Development para maipamahagi sa mga nangangailangan. Samantala, may naghihintay namang pabuya sa sino mang tipster na magbibigay ng impormasyon sa mga taga-Bureau of Customs hinggil sa presensya ng mga smuggled na bigas. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Robio na 20% ng value ng nakumpiskang kontrabando ang maaaring makuha ng isang impormante bilang kanyang pabuya. Pero pagbibigay diin naman ng opisyal na makukuha lamang ang porsyento ng reward na ito kapag subject na for auction ang nasabat na smuggled products. Ang sistema kasi, sabi ng Bureau of Customs Chief, ay bibigyan muna nila ng 15 araw ang may-ari ng kargamento para makapaglabas ng dokumentong magpapatunay ng kanyang legal na basihan ang item na pansamantalang nakumpiska. Samantala, iniulat ng Commission on Elections na mahigit sa 273,000 na kandidato ang naghain po ng kanilang mga Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa unang araw ho ng filing o ito pong pagkahain ng kandidatura. Sa Consolidated Daily Report ng COMELEC, nasa 672,016 na posisyon ang bukas para sa barangay at sangguniang kabataan elections para sa kabuang 42,001 barangays sa 81 o 81 mga probinsya mula ho sa 82 probinsya dahil wala pang data ang poll body para ho sa South Cotabato. Ayon sa poll body o sa Commission on Elections, kabuang 273,454 ang naghain na para ho sa bawat elective position. Sinasabing bilang 21,657 ang naghain para po sa posisyon bilang punong barangay o pagkakapitan ng barangay at 143,638 naman ang naghain ng kanilang kandidatura para sa sangguniang barangay member. Para naman sa sangguniang kabataan elections, 17,085 na kandidato ang naghain ng kanilang kandidatura para sa sangguniang kabataan chairman, habang 91,074 naman ang naghain ng kanilang kandidatura para sa sangguniang kabataan member. Magtatagal pa ang paghain po ng kandidatura hanggang sa araw ng Sabado, Setyembre 2, umulaw po yan sa oras na alas 8 ng umaga at magtatagal hanggang alas 5 po ng hapon. Samantala naman, naghain ang National Bureau of Investigation ng panibagong kasong murder laban kay dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag kaugnay sa pagkamatay noong taong 2020 ng isang preso na nagsiwalat ng mga maanumalyang sa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Pinangalanan din ng 6 na iba pang individual maliban kay Bantag sa naturang reklamo na inihain ng NBI para sa pagkamatay ng person deprived of liberty na si Higel Lapinig Samson. Kabilang sa mga pinangalanan sa naturang reklamo ay sina dating Bureau of Corrections Deputy Security Officer Ricardo Zovata, Victor Eric Pascua at mga preso sa Bilibid na sina Rolando Villavera, Mark Angelo Lampera, Charlie Dacuyan at Wendell Suwalog. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, namatay si Samson sa asphyxiation dahil sa isang plastic bag na nakabalot sa kanyang ulo at idineklarang dead on arrival sa ospital ng Bilibid noong Nobyembre 7 ng taong 2020. Sinabi pa ng kalihim na si Samson ang Leon Bilibid na nagsisiwalat o nagsasalaysay sa online platform ng mga misteryosong nangyayari sa loob ng Bilibid. Kaya't ayon kay Secretary Rimulya, marahil ay may nagalit kay Samson at pinatay ito gamit ang plastic bag. Samantala naman, ibinunyag din ng kalihim na umamin na ang 4 na preso na kanilang naging partisipasyon sa pagpatay kay Samson. Kaugnay yan, pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Crispin Rimulya. Sa New Bilibid, isang nakakulong sa New Bilibid prisons na namatay through what was called asphyxiation. Pero mukhang mayroong ibang cause of death at mayroong ibang motives na lumalabas. At base yun sa pag-iimbestiga ng NBI. Matagal na ito, pinaimbestigahan namin ito as early as last year. We asked the NBI to form a team para tingnan itong kaso ito.
Sa kasalukuyan, 2 kasong murder na ang inihain sa Regional Trial Courts laban kina Bantag at Zulueta, kung saan kinasuhan sina Bantag at Zulueta sa Las Piñas City Regional Trial Court kaugnayan sa pagkamatay ng radio broadcaster na si Percy Lavid. Habang sa Muntinlupa City Regional Trial Court naman, kinasuhan ang 2 dating Bureau of Corrections official ng pagpatay sa preso na si Cristito Villamor Palana na umano'y middleman na tumawag sa killer ni Lapid. Kapwa naman nag-issue ng warrant of arrest ang 2 korte laban kina Bantag at Zulueta na nananatili pa ring at large. Nauna na ring nag-alok ng 2 milyong piso na pabuya ang Department of Justice at National Bureau of Investigation para sa ikadarakip ni Bantag, habang 1 milyong pisong pabuya naman para sa ikadarakip yan ni Zulueta. Kaugnay po ng balitang yan, magkakabombo, kuha tayo ng mga development mamaya mula po sa Department of Justice para pa rin po dito sa nagpapatuloy ho nilang pagkahanap kina Zulueta at itong si General Bantag. Samantala, humuna ang hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, si General Acorda, pag-iimbestigahan sa Directorate for Investigation and Detective Management si Quezon City Police District Director Police Brigadier General Nicolas Torre III kaugnay sa umano'y special treatment kay Wilfredo Gonzales. Ito ho yung suspect sa pananampal at pagkakasa ng baril laban sa isang siklista dyan sa may Quezon City. Pero bago ho yan, mga kabombo, abangan po ang detalye ng balitang yan mamaya mula ho sa Campo Crame sa pamagitan po ni Bombo Marlene Padillarnos. Bago ho yan, update ho muna tayo dahil makakausap po natin sa umagang ito ang isa po sa mga international coach na nagmula ho dito sa Pilipinas at dati rin po siyang nagsilbing head coach ng Rain or Shine sa Philippine Basketball Association, mga kabombo. Kasalukuyan po siyang head coach ng Taichung Suns na nakabase dyan sa bahagi po ng Taiwan. Kasama natin live, nationwide, worldwide si Coach Chris Gavina. Coach, good morning at welcome sa Bombo Radio Philippines. Good morning, good morning. Salamat. Thanks for having me on Bombo Radio. Thank you, Coach, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming invitation na kayo po aming makausap. Ngayon, ako po si Bombo Genesis at kasama ho natin ang ating katandem, si Bombo Everly Rico. Well, may we know yung assessment ho natin sa kabuuan pong performance ng Gilas Pilipinas. Una, gusto kong itanong sa inyo yung performance o yung assessment ho ninyo sa performance ng Gilas Pilipinas. At pangalawa, yung assessment ho ninyo sa coaching staff ng Gilas Pilipinas, Coach. I mean, obviously, as a country, we're all exasperated and slightly disappointed na nag-0-3 tayo. Pinakita naman ng Gilas na we're highly competitive. We only lost by single digits sa Dominican Republic tsaka sa Italy last night. So our capabilities, nandyan, obviously. You know, it's a difficult position to be in with the coaching staff. I'm sure na ang dami nilang dinanaan difficulties in regards to preparation, but then, you know, this is the World Cup, this is the world stage, and we're the host, and I feel na our system and then the way we approach of getting prepared for this level of a competition, obviously, it shows that we need improvement. And I think that just has to be accepted, and that's how we move forward from this World Cup. Sa coaching staff, Coach, may mga nakita ho ba kayo na, well, yung development kahit papaano doon ho sa unang game, pangalawa hanggang sa kahapon o kagabi sa laban ho natin kontra Italy? You know, we have great coaching minds on the staff. We obviously have Tim Cohn, Coach Chong, and the rest of their Gilas staff. And I was kind of disappointed in how we didn't truly have too much continuity on the offensive side. You know, I got to watch Serbia 2 days ago, and their system is just fluid, and as well as all the other countries that I've watched so far running their offensive actions and sets, not just one individual being centered to carry the team. Yes, they do have their main stars. For example, Bogdanovic and Jovic wound up being the main contributors in points. But then the Serbian team, national team's coach, wound up using his whole entire 12-man rotation, I believe, that game that I watched.
The same with Puerto Rico. Last night I watched Lithuania, Montenegro, which was a great battle. And you know, it's just a approach to things of I guess of different coaches, and we can't. I for example can't say that I know that Coach Tim Cone is an amazing tactician. We've all seen him for the past 30 plus years in the Philippines, and as well as Coach Chot. So. You know, sometimes you just have to look yourself in the mirror and say what needs to be improved, and be honest, be brutally honest with ourselves. Tama, no? Lalo pagka gusto ho nating umusad pa sa mga susunod na international competition, coach, ano? Well, anyway, ang ating pong katandem si Bumbu Everly, meron din karagdagang katanungan, Bumbu Everly. Okay, Coach, kung kayo po yung tatanungin, may babaguhin po ba sana kayo sa naging sistema po ng paglaro po ng Gilas Pilipinas? I think we definitely could find improvement in how our offense is not singly oriented around one individual. We all understand that Jordan is a tremendous talent, one elite of a scorer. But from what I've seen on an international level, even my time in Taiwan, it's not just based around one person on the team. It has to really, everyone has to buy in being able to contribute, and that's what I've seen in the World Cup so far. Everybody's picked their pick of the litter, the cream of the crop of their country, and so the coaches don't have any doubt of who they put in there and their system as well, and how they prepared. And I feel that that's a big improvement that we'd have to get towards, in trusting something that where we can maximize the skill sets of our talent level here. And I feel we have it. Everybody, even Coach Tab's been saying that we should be a world powerhouse at this moment in time. And, you know, everybody's got to be able to look at themselves and just accept that there's always room for improvement. Coach, kaunting follow-up lamang dun sa nababanggit ninyo kanina, no? Hindi dapat sa sentro sa isang player yung play ng isang kupunan. Kasi kapansin-pansin dito sa naging laban ho ng Gilas Pilipinas na ang opensa ho natin, ang lagi hong nag-i-initiate dito ay itong si Jordan Clarkson, who is also an NBA player. Ngayon, kung kayo pong tatanungin, may gusto ho ba kayong magsilbi sana bilang floor director ng Gilas Pilipinas other than Jordan Clarkson? Yeah, I mean, we can always get him involved through actions that involve more than one person touching the ball, multiple movements that the opposing team has to defend. I know we want to get him going, but then there's got to be some times during the flow of the game where he gets his offense through the flow. And it's not just individual assertiveness from his part. He's going to work too hard, and then it also gives the rest of our players a great deal of confidence. But they're able to get into their own flow. I feel in the first game against Dominican Republic, the players that I've seen make tremendous plays on their mother teams in the PBA in Japan. Seemed to kind of lose focus of what they were going to do after Jordan fouled out. And that to me was kind of a surprise, considering we had Junmar Fajardo out there. We had, you know, guys like Kiefer that are more than capable of taking over a game. So, you know, a system could have helped where guys were more inclined, where putting them in a better position to succeed at this level. Okay, panghuli na lamang on my part, Coach. Kung ikukumpara ho natin ang performance ho ng Gilas Pilipinas sa mga previous na mga international competition, FIBA, no, 2014, 2019, may pagbabago ho ba? May nakita ho ba kayong adjustment, magandang adjustment kahit pa paano, Coach? Obviously, our margin of victory, we've been able to cut down. I believe we were like minus 42, 43 in 2019 against Italy, if I'm not mistaken. So to minus
7 last night. That goes to show the improvement there in regards to competitiveness. In regards to the way we want to play, I feel there's definitely room for improvement in that aspect. You know, everybody's trying to play more of a positionless 5-out European-style continuity offense, where the ball is moving more than one individual is not holding on to the ball, deflating the ball. You see the majority of the teams, Dominican Republic did a great job of showcasing ball movement yesterday. Same thing with the likes of Japan and the Serbian team that I was able to watch. And, you know, and you could see in regards to how the guys are willing to share the ball and attack. And I didn't see too many times where we were in an attacking fashion. I feel like and guys just play at a different intensity and force at the world and international level. That's something that we have to really get accustomed to at a quicker pace, I feel. Okay. Coach, maraming salamat sa muli po ninyong pagpapaundak sa aming invitation na kayo po aming makausap. I'm sure sa mga susunod pang mga araw, mas marami pong mga oras ang ating pong pagsasamahan habang nagpapatuloy po ang FIBA World Cup 2023, Coach. Thank you for having me again. Thank you, Coach. Ang mga kabumukas Star Nation, ang ating pong nakausap, ang dati pong head coach ng Rain or Shine sa Philippine Basketball Association, si Coach Chris Gavina. Siya rin po ang kasalukuyang head coach ng Taichung Suns na naglalaro dyan sa bahagi po ng Taiwan. Samantala, ang FIBA News Update ay inahatid po sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at ng Bombo Radio Philippines. Ba namang mga balita, sisimulan na ang pilot implementation ng bagong kindergarten to grade 10 o K-10 curriculum ng basic education sa 20 paaralan sa bansa sa susunod na buwan na po yan. Ayon kay Department of Education Deputy Spokesperson Assistant Secretary Francis Bringas, ang 20 mga paaralan na ito na lalahok sa pilot program ng nerepasong curriculum ay mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging doon sa National Capital Region. Nakatakda pa lamang na pangalanan ng Department of Education ang mga paaralang kabilang sa pilot study ng revised K-10 curriculum. Sinabi naman ni Assistant Secretary Bringas na paghahambingin ng lahat ng findings sa pilot implementation ng K-10 curriculum bilang paghahanda na rin para sa phase implementation nito sa mga susunod pang school year. Matatandaan na opisyal na ngang inilunsad ng Department of Education ang bagong matatag K-10 curriculum ng K-12 program sa unang bahagi ng Agosto bago pa ang pagbubukas ng school year 2023 to 2024 kahapon, Agosto 29. Meron na ho tayong 28 minuto makalipas ang alas 7 ho ng umaga, mga kabumbok. Balik ho tayo dyan sa Campo Crame. Kaugnay pa rin po dito sa usapin. Dito ho sa isang dating miyembro ho ng PNP na tinanggal ho sa hanay ng PNP na kamakailan lamang po ay laman po ng ating pong mga balita dahil sa pagkasaho niya ng baril laban sa isang siklista. Nakatutok dyan si Bombo Marlene Padiernos. Binigyang diin ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acordo Jr. na hindi tamang gawain para sa isang alagad ng batas ang masangkot sa isyu ng pagtatakip o pag-ibigay proteksyon sa isang suspect na nakagawa ng anumang uri ng krimen. Ito ang iginiit ng hepe ng pambansang pulisya kasunod ng naging negatibong reaksyon ng publiko sa ikinilos at naging pag-handle ng Quezon City Police District kay Wilfredo Gonzales na sangkot sa isang road rage sa Quezon City matapos na manampal at kasahan ng baril ang isang siklista. Ito ay matapos nga na bigyang pagkakataon ni Quezon City Police District Director Police Brigadier General Nicolas Torre III Gonzales na umunay magpapresko na sumarap sa media nang sumuko ito sa kanilang tanggapan noong linggo. Ayon kay Philippine National Police Chief Acordo, kaugnay nito ay hinimok na niya ang Directorate for Investigation and Detective Management na magsagawa ng kaukulang investigasyon sa Quezon City Police District para alamin kung anong nagkaroon o kung nagkaroon ba ng paglabagang panig ng naturang hanin ng kapulisan sa paghawak sa naturang
ang kaso. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Bilang ama ng Chief PNP, bilang ama ng PNP, I for one, I don't encourage to give protection or to give or to condone or tolerate yung mga ganung actions. That's why I encourage yung ating DIDM to look into matters if there are things that were violated. Kasi talagang kung ang kapulisan ay mismong makikita na sila ang nagbibigay ng insinuations that we are protecting this kind of actions, medyo hindi maganda. And we will not tolerate. Bilang ama ng ang isa ng umunay special treatment na ito kay Gonzales ay nag-ugat mula sa nakalabas na impormasyong siya ay dati ring miyembro ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District. Ngunit sa kabila nito ay muli namang nanindigan si Quezon City Police District Director Police Brigadier General Torre III na walang dahilan para bigyan niya ng special treatment si Gonzales laban sa mga issue at kasong kinakaharap nito. Narito naman ang bahagi ng ganyang paliwanag. Bakit ko siya ito ang sagot ko lang dyan Simple on my personal part Kasi ang special treatment, ina-allude sa akin The guy is a retired policeman or dismissed policeman. NCO, way below my salary grade. Huwag niyo namang ikot na arugante ako. Pero, he is way below my salary grade. What can he offer me para itaya ko ang aking serbisyo? Hindi ko siya kilala, hindi ko siya nakasama. Wala pang 30 minutes kami nagkakilala at nagkaharap sa tanang buhay ko. At ngayon, itataya ko ang aking serbisyo at bibigyan ko siya ng special treatment sa harap ng media. Kung maalala, kahapon ay sinampahan ng Quezon City Police District si Gonzales ng reklamong alarm and scandal na kaugnay pa rin sa kanyang pagkatasa ng baril laban sa isang siklista sa Quezon City. Matatandaan din na una rito ay nirevoke na rin ng pambansang pulisya ang lisensya at permit sa pagdadala at pagmamayari ng 4 na mga baril ni Gonzales na dating ang miyembro ng pambansang pulisya. Batay sa impormasyong inilabas ng Philippine National Police taong 2017 ay naglabas na ng dismissal order ang liderato ng pambansang pulisya laban kay Gonzales na resulta ng sa kasong grave misconduct for gun toting and oral defamation na isinampa laban sa kanya noong taong 2006. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 27 minuto bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. Sa iba pa ang mga balita, sinitaho ng Commission on Audit ang National Commission for Senior Citizen dahil sa mga posisyon na hindi pa raw napupunan. Batay sa resulta ng audit report ng komisyon, umabot lamang sa 19% yung mga napunan sa mga bakanteng posisyon ng komisyon na binuo para pangalagaan ang kapakanan ng mga nakakatanda. Katumbas lamang po ito ng 43 mula sa kabuang 224 na mga bakanteng posisyon. Ayon sa State Auditor, ang naturang kakulangan ay naging dahilan ng mababang manpower ng komisyon at bumaba ang kapasidad nitong matugunan ang pangangailangan ng mga nakakatanda. Batay pa sa datos ng Commission on Audit, 16 na posisyon ay kasalukuyan ng tinutugunan habang 165 rito ay nananatiling bakante simula pa yan noong 2022 o itong nakalipas na taon. Ito ay sa likod ng approval ng Department of Budget and Management sa kabuang plantilya ng Senior Citizen Commission. Ang mga posisyong bakante ay kinabibilangan po ng mga posisyon sa iba't ibang departamento, katulad po ng Executive Director, Legal and Information Management. Ito ho ay may kakulangan na 88%. Sa Administrative and Finance naman ay mayroong kakulangan na 61% at sa Program Operations and Planning Bureau mayroon pong kakulangan ng mga personnel na hanggang sa 81%. Nagbigay naman ng malinaw at konkretong paliwanag tungkol sa reclamation project sa Manila Bay ang kilalang ekspertong urban and environment planner na si Architect John Palafox. Ayon kay Architect Palafox, ang mga progresibong bansa ay lungsod sa daigdig ay gumagawa na rin ng reclamation o man-made islands para makapagdagdag ng urban land supply, makaakit ng mas marami pang negosyo at makalikha ng mga trabaho para sa kanilang mamamayan.
Ang mga reclamation o man-made islands na ito ay pwedeng planuhin at idisenyo bilang pagtugon na rin sa sea level rise o pagtaas ng level ng dagat. Ito ay mas ligtas anya para sa mga komunidad na nasa baybaying dagat, lalo na ang mga matagal nang apektado ng sea level rise at land subsidence. Sinabi pa ni Palafox na magsisilbi rin itong natural wave breakers o panangga sa malalaking alon sa tuwing mayroong storm surge at tsunami. Dagdag pa ni Architect Palafox, basta't ang reclamation projects ay maayos na plinano, dinisenyo at isinagawa ng tama, ang lahat ng mga sinasabi ng mga kritiko na environmentally at security concerns ay ganap na matutugunan. Si Palafox nga ay ang Vice President for Trade Missions ng Philippine Chamber of Commerce and Industry Director for Climate Change and Environment, Infrastructure and Construction. Samantala naman, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat mula sa labas ng himpilan, ang Caregivers Welfare Act. Aprobado na po yan sa Senado. Makidetalye pa tayo dyan mula kay Bombo JC Galvez. Na ng Senado sa ikatlo sa ang Senate Bill No. 2019 o Caregivers Welfare Act na naglalayong magbigay ng komprehensibong benepisyo at proteksyon sa mga caregiver laban sa pang-aabuso. Nakakuha ang panukala ng botong 21 affirmative, 0 negative at 0 abstentions mula sa mga senador. Tinitiyak ng panukala ang mga karapatan ng mga caregiver mula yan sa pagpapatupad ng disente mga patakaran sa pagtatrabaho at kita upang maprotektahan sila mula sa pang-aabuso, karahasan at economic exploitation. Nakasad sa Senate Bill 2019 na mga oras ng pagtatrabaho ng isang caregiver ay dapat na nakabatay sa kontrata sa pagtatrabaho na nilagda ng parehong partido at alinsunod sa mga batas, tuntunin at regulasyon sa paggawa. Ang panukala ay nagpapaiwatig din na mga pinakamababang sahod na isang caregiver ay hindi dapat mas mababa sa naaangkop na pinakamababang sahod sa isang region. Kabilang naman sa rekomendasyon ng panukala ay ang mga sumusunod. Ang sahod ay dapat bayaran sa tamang oras at dapat din direktang ibigay sa caregiver once every 2 weeks o twice a month sa pagitan ng hindi higit sa 16 na araw. Sa isang caregiver na nakapagbigay ng hindi bababa sa isang buwan na serbisyo ay may karapatan sa 13-month pay, not less than 1/12 ng kanyang basic salary. Dapat din bigyan ng employer ang caregiver ng kopya ng payslip ng halaga ng binabayad sa kanya, kabilang na rin ang mga kaltas kung mayroon man. Ang caregiver na nakapagrenda ng hindi bababa sa 1 taon ng kanyang serbisyo ay may karapatan sa annual service incentive leave ng at least 5 araw na bakasyon at ito ay dapat nabayad. Ang caregiver ay dapat cover ng Social Security System, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at Home Development Mutual Fund o Pag-ibig at may karapatan sa lahat ng mga benepisyo alinsunod sa mga nauugnay na mga probisyon na binibigay ng batas. Ang employer ay dapat din magbigay ng mga pangunahing pangangailangan ng caregiver tulad ng 3 beses na sapat na pagkain sa isang araw at angkop na pahinga at tulong medikal. Maaari ring tapusin ng isang caregiver ang employment relationship nito anumang oras alinsunod sa mga sumusunod na dahilan: verbal and emotional abuse, hindi makataong pagtrato, paggawa ng isang krimen o pagkakasala laban sa caregiver at kung sino mang miyembro ng sambahayan, employer o kanyang kinatawan na may anumang sakit na makasasama sa kalusugan ng employer. Ayon kay Senador Jingo Estrada, bilang chairman ng Committee on Labor Employment, ang Senado ay nagkaisa upang tuluyang maipasa ang panukala. Narito pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Ito po ay isang mahalaga at espesyal na pagkakataon para sa inyong lingkod. Tayo ay nagpasa ng panukalang batas na magbibigay ng proteksyon sa isang vulnerable but vigorous sector of our society. Katulad ng batas kasambahay na ipinagdiwang natin sa ika-10 taon ngayon, maasa tayo na ito ay isang hakbang para sa patuloy na pagunlad at pagbuti ng kalagayan ng ating mga caregivers. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The 2023 FIBA Basketball World Cup Updates. Kasabay pa rin po mga kabombo sa pagtutok natin sa nagpapatuloy na FIBA Basketball World Cup 2023. Sa kabila ng 3 magkakasunod na pagkatalo, ipinagmalaki pa rin nitong si Gilas head coach Shot Reyes ang naging effort ng Team Philippines. Ayon kay Coach Shot, bagamat natalo ang kupunan ng bansa, ipinakita pa rin ng mga ito ang kanilang kakayahan at kanilang talento sa paglalaro ng basketball sa international stage.
Kagabi po ay natalo ang Gilas sa naging laban nito kontra sa Team Italia na siya hong nagselyo sa pangarap ng national team na umusad sana sa ikalawang elimination round at ito ho'y sa score na 90-83. Sa dalawang naunang laro ng national team kontra sa Dominican Republic at Angola, natalo rin po ang Gilas Pilipinas. Pakinggan po natin mga kabombo, bahagi po ng naging statement nitong si head coach Shot Reyes. I'm very proud of the effort of our players. What a way to fight, coming off those two painful losses, and to still show up tonight and give it their all against a top 10 team in the world. Couldn't ask for more. Just came up short, but we continue to fight. That's all we can do. Obviously, in the first game, JC fouled out. That was a big factor. If he didn't foul out, maybe it would have been a different story. Every game has a different thing is happening. Samantala, hinikayat naman ni Gilas shooting guard Renz Abando ang mga Pinoy fans na huwag nang ibash ang sinuman. Kasunod pa rin po yan ang naging kampanya ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup 2023. Ayon kay Abando, susuportahan na lamang dapat ng itong Gilas team kaysa punahin ng mga players, lalo na ang coaching staff. Pangunahin po dito si head coach Shot Reyes. Darito rin po bahagi ng pahayag nitong si Renz Abando. Ito yung time na hindi na dapat natin hinahatak pababa yung mga teammates ko, mga coaches ko. Alam ko, konti yung mga nababash sa akin, pero yung mga sa teammates ko, may mga nababash, may nababasa ko, and lalo na sa mga coaches. Hindi ito yung tamang panahon para i-bash sila kasi tao lang din tayo, nagkakamali, and ginagawa rin nila yung best nila. And kay coach, ginagawa niya lang din yung best niya, and sa kanya talaga babagsak kasi siya yung nagmamando dito. And ayun lang, so dapat supportahan niyo pa rin kung ano man mangyari kasi para sa atin to, para sa atin yung ginagawa. Maalala ang buong Gilas team para sa 2023 FIBA World Cup mga kabombo ay siya pong binansagang greatest ever sa kasaysayan po ng Philippine basketball. Ito ay dahil na rin sa pagkakaroon po natin ng isang NBA player sa katauhan po ni Jordan Clarkson at isang 7-footer sa pamagitan nitong si Kai Soto. Samantala mga kabombo, sa kasalukuyan pong group ranking na meron po tayo ngayon, kasabay pa rin po ng pagtutok ng Bombo Radio Philippines. Para sa Group A, mga kabombo, ang Dominican Republic na number 25 sa world ranking. Ito ho'y may kartada na 3-0. Nasa 2-1 naman ang kartada ho ng Italia na nasa number 10 sa world ranking. Ang Angola na number 41 sa world ranking ay nasa kartadang 1-2 o isang panalo at dalawang pagkatalo, habang ang Pilipinas ay 0-3 o walang panalo at tatlong mga pagkatalo. Para ho sa Group B, mga kabombo, ang Serbia ay may kartadang 2-0 o dalawang panalo at wala pang pagkatalo. Ang Puerto Rico naman, meron pong, ito ho'y number 21 sa world ranking, meron pong kartadang 1-1 o isang panalo at isang pagkatalo. Ang South Sudan na number 62 sa world ranking, meron po itong kartadang 1-1 o isang panalo at isang pagkatalo. Ang China, meron po itong kartadang 0-2 o walang panalo at dalawang pagkatalo. Ang China po ay number 27 sa world ranking. Sa Group C, mga kabombo, etong mga batikang players, USA o United States of America na number 2 sa world ranking, meron po itong kartadang 2-0 o dalawang panalo at wala pang pagkatalo. Ang Greece, meron pong 1-1 o isang panalo at isang pagkatalo. Ang Greece, mga kabombo, ay number 9 sa world ranking. Sa New Zealand naman, meron po itong 1-1 na kartada o isang talo at isang panalo. Number 26 sa world ranking ng New Zealand, habang ang Jordan, na bahagi pa rin po ng Group C, ay 0-2 o wala pong panalo at dalawang pagkatalo. Number 34 ang Jordan sa world ranking, mga kabombo. Dako ho tayo sa Group D. Ang Lithuania, meron po itong kartadang 3-0. Perfect po ito. Nasweep po niya yung buong Group D at number 8 po sa world ranking ang Lithuania. Ang Montenegro, meron pong 2-0 na kartada. Number 18 sa world ranking ang naturang bansa, mga kabombo, at dalawang panalo na po ito, wala pang pagkatalo. Ang Egypt naman ay meron pong 0-2 na kartada o wala pang panalo at dalawang pagkatalo. Ang Mexico, mga kabombo, ay 3 po ang talo at wala pang naipapanalong laban. Para ho sa Group E, ang Germany, meron po itong perfect score. 3 ang panalo, wala pang talo.
Ang Australia naman ay 2 po ang panalo at 1 pagkatalo. No? Ang Japan, na number 38 sa world ranking, 1 po ang panalo mga kabombo at 2 ng pagkatalo. Habang ang Finland ay wala pa pong naipapanalong laban. Nasa kartada po itong 0-3 o wala pong panalo at 3 mga pagkatalo. Para sa Group F, no? Ang Slovenia, meron pong 2 panalo at wala pang pagkatalo. Ang Georgia, meron pong 1 panalo at 1 pagkatalo. Ang Cape Verde, meron pong 1 panalo at 1 pagkatalo. Habang ang Venezuela naman ay wala pa pong naipapanalong laban o 0-2 ang kartada. No? Para ho sa Group G, mga kabombo, ang Spain, defending champion, number 1 sa world ranking, meron po itong perfect record, no? 2-0, 2 panalo at wala pang mga pagkatalo. Ang Brazil, number 13 sa world ranking, meron po itong kartadang 1-1 o 1 panalo at 1 pagkatalo. Ang Ivory Coast, meron pong 1-1 na kartada, 1 panalo, 1 pagkatalo, at ang Ivory Coast, mga kabombo, ay 43 or number 43 sa world ranking. 2 hanay na mas mababa kaysa sa Pilipinas. Ang Iran, mga kabombo, ay nanatili pa rin pong winless o wala pa pong naipapanalong laban. Habang 2 na po ang pagkatalo nito. Samantala sa Group H, ang Canada, mga kabombo, perfect record pa rin po ito. 3 pong panalo at wala pang pagkatalo. Ang Latvia naman, na number 29 sa world ranking, meron po itong 2-1 na kartada o 2 panalo at 1 pagkatalo. Ang France, natanggal na rin po sa second elimination round, mga kabombo, meron na pong 1-2 na kartada, 1 panalo at 2 pagkatalo. Habang ang Lebanon, na number 42 sa world ranking, nanatili pa rin pong winless o wala pong panalo at 3 po ang pagkatalo. Abangan pa rin ang nagpapatuloy ho na pagtutok ng Bombo Radio Philippines sa FIBA World Cup 2023. Samantala, ang FIBA News Update ay inihatid po sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at ng Bombo Radio Philippines. Dako ho tayo sa karagdagan pang mga balita, mga kabombo. Ang Department of Justice aminadong mahirap matukoy ang lokasyon nitong si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag dahil sa network of friends daw at kanyang mga kakilala. May nakuang report po dyan si Bombo Victor Liantino. Yes, Bombo Genesis, aminado nga ang Department of Justice na talagang mahirap matukoy ang eksaktong lokasyon dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag dahil sa lawak ng mga network of friends at associates nito. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi maikakaila na miyembro si Bantag ng Philippine National Police Class 1996. Ito aniya ang dahilan kung bakit marahil ay marami itong kaibigan na nagtatrabaho sa police force. Naniniwala ang kalihim na posibleng tinutulungan ng ilan sa mga ito si Bantag sa kanyang kinakaharap na kaso. Paliwanag pa ni Remulla, mahirap ang trabaho ng kanilang ahensya, ngunit sinisiguro nito na hindi sila susuko hanggat hindi nahuhuli si Bantag. Kinakailangan rin talaga niya ng mahabang pasensya bago makamit ang inaasam na resulta. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Tandaan natin, is a member of PNP Class 1996. And he has a network of friends and associates who are in the police force and who may have sentimental ties to him or other professional ties to him. So what the job of the DOJ is a tough job. It's something that we roll with the punches, but we are not backing down from anything. Ganun talaga yan. It's a game of patience. As I told you before, when we were filing this case against even from Bantag to Terves to everybody else, it's a patient, it's something that will test your patience through the days and weeks and months that have to go through before you are able to see the light of day sa mga allegations sa cases na dapat i-file. Una na ngang sinabi ni Remulla na kinakailangan muna magsagawa ng case build-up upang ang kanilang ahensya upang maging matibay ang kaso laban kay Bantag at sa dati nitong deputy officer na si Ricardo Sulueta. Si Gerald Bantag ang itinuturong utak sa kaso ng pagpatay sa broadcaster na si Percival Mabasa o Percy Lapid noong nakaraang taon. Si Lapid ang masugid na kritiko ni Bantag kahit ito ang isa sa mga tinitingnang motibo sa pagpatay. Sangkot rin umano si Bantag at Sulueta sa pagpatay naman sa tumayong middleman na si Jun Villamor. Pinantay si Villamor sa loob ng bilibid sa pamamagitan ng pagsuklob ng plastik sa kanyang ulo.
Magugunita namang naglabas na rin ng 3 milyong pabuya ang Department of Justice sa kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Bantag at Zulueta. Mula dito sa Bombo News Center, Bombo Victorian Tino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, mga kabombo, dako din ho tayo dito ho sa usapin mula ho sa Metropolitan Manila Development Authority. No? Ito daw hong pagtutol ng mga stakeholders doon sa tinatawag na shared bike lanes. Dito ho sa Metro Manila ho yan. No? Mayroon po mga pagtutol ho dito ang mga stakeholders at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. May report po dyan si Bombo Alaizay Clarinal. Isiniwalat ng Metropolitan Manila Development Authority na hindi sinang-ayunan ng ibang mga stakeholders at iba pang ahensya ang planong shared bike lanes sa kahabaan ng EDSA. Ayon sa naganap na talakayan at stakeholders meeting, maaaring ito ay mahirapang ipatupad dahil sa pagsasaalang-alang ng kaligtasan ng parehong mga motorista at mga siklista. Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes na wala umanong nag-agree o sumang-ayon sa nasabing planong patakaran. Anya, ang unang binigyang diin ng mga opisyal ay ang safety concerns para sa parehong mga nagmamaneho ng bisikleta at mga motor. Kaya naman, kanilang muling masusing pag-aaralan ng planong shared bike lanes kung maaaring patupad at kung hindi naman ay pag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority kung ano pa ang maaaring ibang maging option ukol dito. Kaugnay niyan, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes. Regarding possibility na magkaroon ng road sharing between bikes and motorcycles. Ang isa sa napagkasunduan ay yung safety concerns. Mahirap talagang pagsamahin yung bisikleta at motorsiklo. Unang-una dahil magkakaibang bigat nila. Pangalawa, yung isa may motor, so mas mabilis. Ang nasabing planong lane sharing ay kabilang sa pagpapalawak ng bike lane upang ma-accommodate ang mga motorsiklo, gayon din ang iba pang mga pagsasaalang-alang sa pampublikong daan. Narito pa at pakinggan natin ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes. So, maraming suggestions na lumabas na i-considera naman natin lahat at siguro magkakaroon pa tayo ng further discussions individually na this time, separately between sa mga nagbibisikleta at sa nagmumotor. Siguro kunin natin yung kanilang mga statements din para mabigyan tayo ng mas mahalagang impormasyon regarding this proposal. Una nang inayos ng mga tauhan ng naturang ahensya ang 20 bisikleta at iba pang accessories mula sa Sports Equipment Shop Bikes sa Metropolitan Manila Development Authority Head Office para magamit sa kanilang preliminary plan sa pag-aaral na gawing shared lane ang mga bike lanes sa kahabaan ng EDSA. Para sa Bombo Network News, Bombo Alaizay Clarinal nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala naman, dumako tayo sa karagdagang pagbabalita mula sa Lawigan. Mahigit 1 milyong piso na halaga ng tulong na ibigay na ng Department of Social Welfare and Development Region 6 para yan sa mga apektado ng Southwest Monsoon sa Western Visayas. May kabuang detalye pa dyan ng Bombo Radio Iloilo. Umaabot na sa mahigit 1 million pesos ang halaga ng tulong na ibinigay ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga apektado ng Southwest Monsoon na pinalakas pa ng Typhoon Goring. Ito ay ibinigay sa mga lalawigan ng Antique, Iloilo at Negros Occidental. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Carmelo Nochete, Director ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6, sinabi nito na nagpapatuloy ang pagresponde ng ahensya sa mga pangangailangan ng mga apektado na pamilya. Aniya, bago pa man ang onset ng habagat, may nakapreposition ng mga goods sa strategic locations upang madaling makarating sa mga apektado na pamilya.
Tiniyak naman ni Natchete ang ahensyang may bastanteng supply ng tulong upang makarespond sa mga localities. May natitira pang 13,522 family food packs na may halaga na 6.9 million pesos at 40.9 million pesos na halaga ng non-food items sa regional warehouses at strategic sites. Maliban dito, may 5.9 million pesos standby fund ang ahensya upang may gagamitin sa oras na kailanganin ito. Nagpapatuloy rin ang koordinasyon ng Department of Social Welfare and Development sa mga local government units upang masiguro ng mga apektadong pamilya ang mabibigyan ng pagkain at iba pang intervention depende sa kanilang pangangailangan. Inaasahan naman ang pagdating ng dagdag na assistance mula sa National Resource Operations Center at Visayas Disaster Resource Center sa Cebu City upang masiguro na may bastanteng supply para sa Western Visayas. Nag-uumpisa na yung mga pag-request ng mga LGUs natin. Ang DSWD naman dito sa Field Office 6 is ready to respond to all the requests of the LGUs. Basta lang yung hinihingi lang namin na supporting document nila, yung DROMIC report nila indicating the number of families at saka yung request letter nila at we will respond immediately. Ating napakinggan si Department of Social Welfare and Development Field Office 6 Director Attorney Carmelo Natchete. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Rezi Bordon para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, mga kabombo, itong parsyal na halaga ng mga nasirang pananim na mais at mga palay diyan sa pananalasa po ng Bagyong Guring sa bahagi po ng Region 2. Umabot na raw sa halos 200 milyong piso. May nakuwang report dyan ng Bombo Radio Kawayan. Umabot na sa halos 200 milyong piso ang estimated o partial na halaga ng mga nasirang mga pananim na palay at mais sa pananalasa ng Bagyong Guring sa dalawang lalawigan sa Region 2. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ginoong Narciso Edilio, Technical Advisor for the Office of the Assistant Secretary for Operations ng Kagawaran ng Pagsasaka ODA, sinabi niya na sa lalawigan ng Cagayan at Isabela ay umabot na sa 11,904 metric tons ang initial damage loss na kung i-convert sa piso ay nasa 192,652,704 at inaasahang madadagdagan pa ito sa mga susunod na araw. Ang naitalang sira sa pananim na palay sa Cagayan ay nasa 60,244,804 habang sa Isabela ay 26,803,545. Ang naitala namang sira sa mais sa Cagayan ay nasa 74,578,000 habang sa Isabela ay nasa 57,831,000 pesos. Ang nasabing datos ay report pa lamang ng mga Municipal Agriculture Offices na dinaanan ng bagyo maging ang mga lugar na hindi man dinaanan ngunit nakaranas naman ng mga pagbaha at malakas na hangin na nakaapekto sa mga pananim. Tiniyak naman ni Ginoong Edilio na ito ay subject for validation pa ng composite team at ng DA kaya inaasahang bababa ang nabanggit na halaga. Anya parating pa lamang ang binhing ibinigay ng Central Office para sa mga naapektuhan ng unang dumaan na Bagyong Egay kaya pakiusap niya sa mga LGUs na huwag i-duplicate ang naitalang sira sa Bagyong Egay at itong Bagyong Guring upang hindi magkagulo ang listahan. May formula ito. So ang estimated loss nito, itong 11,000 hectares ay 11,904 metric tons. Sa peso naman ay total nito ay 192,654,704 pesos. So yan po ang estimated value loss based on the formula na ginagamit ng Department of Agriculture. This is the initial as of 5 o'clock. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nag-ulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa palitan ng piso kontra sa iba pang mga foreign currencies, mga kabombo, ngayon pong araw na ito, araw na Miyerkules. Ang isa pong US dollar, katumbas po ng 56 pesos and 75 centavos. Nasa 7 pesos and 22 centavos naman, ang katumbas po ng isang Hong Kong dollar. Ang isang Singaporean dollar, katumbas naman po ito ng 41 pesos and 80 centavos. Habang ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas po yan ng 15 pesos and 10 centavos. At ang isang euro, katumbas po yan ng 61 pesos and 32 centavos.
The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!